aking tanong na wala namang letter J doon sa Hebrew. Kasi ang mga Judaism, ang kanilang paniwala ay Yeshua man. Yeshua ang kanilang paniwala doon. O tama kapatid, tama. Salamat sa iyo sa pagdalo kapatid na Rolando. Alam mo, Yeshua talaga, ang kahulugan ng salitang tagapagligtas sa Hebrew ay Yeshua. Kaya nga yung assistant ni Moises si Josue, Yeshua yun eh. Hindi yun si Kristo. Pag sinabi mo kasing Yeshua, maraming Yeshua. Sa line of descent ni Kristo, maraming Yeshua eh. No? Isa doon yung assistant ni Moises, si Josue. Josue, Yeshua rin yun. Pero iba yung Yeshua, Messiah. Na yung Yeshua, Messiah, nabuhay ng panahong Kristiyano. Yun yung ipinanganak ni Maria. Ngayon, alam mo kapatid, ang pagkakamali lang ng relihiyon mo, para bang gusto nila, kahit saan makarating, yun pa rin ang pangalan. Mali. Alam mo, dito sa Amerika, pag Santiago ka sa Pilipinas, ang tawag sa'yo rito, James. Kasi yun ang translation ng Santiago, James. Yung sa atin, Juan, ang tawag dito, John. Pero pareho yun. John, tapos Juan. Sa Portuguese naman, João. João. Sa Italian naman, Giovanni. No? Pareho rin yun eh. Hindi naman bawal i-translate yung pangalan eh. Basahin natin ang Apokalipsis 9:11. Sila'y may pinakahari na anghel ng kalaliman. Ang kaniyang pangalan sa wikang Ebreo ay Abaddon at sa Griego ay may pangalan siyang Apollyon. Tamo, yung anghel of the bottomless pit, sa pangalan niya sa Ebreo, Abaddon. Sa Griego, ang pangalan niya, Apollyon. Pareho yun eh. Si Abaddon, siya rin si Apollyon. Nakita mo kapatid? Kaya sa Biblia, hindi bawal i-translate ang pangalan. Yung Messiah sa Hebrew, pag i-translate mo yun sa Greek, yung Messiah ay Christos. Ang kahulugan nun sa English, anointed. Ang iyang ngalan sa Ebreuhanon, Abaddon. Ug sa Gresyahanon, Apollyon. Paano ngayon? Bawal ba yan? Sa English, Jesus. Sa Portuguese, Jesus. Sa Kastila, Jesus. Sa Tagalog, Jesus. Mali ron. Hindi naman lahat ng sumusulat sa Biblia mga Ebreo. Alam mo ba kapatid na ang sumulat ng Lucas hindi Ebreo? Si Lucas kasi ay Grego. Ang sinusulatan niya si Teofilo. Si Teofilo, Grego rin. Napakamali naman para kay Lucas, sumulat siya sa Ebreo, ay susulatan niya ay Grego. Maintindihan ba siya noon? Alam mo sa Biblia, hindi bawal mag-translate kapatid. Tinan mo, miski mga apostol, nagta-translate. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Pag binasa mo sa English, Eloi, Eloi, lema sabachthani. Iba nandito no? Pero ita-translate mo yon, paano ang translation? Which being translated is, my God, why hast thou forsaken me? So hindi bawal i-translate. Mismo yung mga apostol na nagsusulat ng Bagong Tipan, pag narinig nila sa Griego, tinatranslate nila sa Ebreo. Pag narinig sa Ebreo, tinatranslate nila sa Grego. O hindi bawal mag-translate. Kahit nga pangalan, pwede mong i-translate eh. Kagaya nung Abaddon, Apollyon. Kagaya rin nung Jesus, sa English, Jesus. Sa Portuguese, Jesus. Sa Italian, Gesu. 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 Il Nazareno. Il Re de Giudel. Yan naman ang nasa Italian no? Ang ibig ko sabihin kapatid, yung paniniwala ng iglesia mo na dapat lagi Yahshua, Yahshua. Mali. Bakit? May Yahshua, hindi naman siya si Jesus eh. Actually nga, si Apostol Pablo may kasama Yahshua rin eh. Ang pangalan ng isang tao na kasama ni Pablo, Yahshua. Basahin natin yung Colosas 4:11. At si Jesus na tinatawag na husto, napawang sa pagtutuli, ang mga ito lamang ang aking kamanggagawa sa kaharian ng Diyos, mga taong naging kaaliwan ko. Ito, si Yahshua o si Jesus na tinatawag na husto. Tinan mo, kapatid, ay kaya yung paniniwala mo, ano yun? Sasabihin sa'yo, huwag ka maniniwala dyan sa Jesus. Kasi yan, wala naman letter J sa Hebrew. Kalokohan yun. Hindi naman masama sa Diyos na i-translate ang pangalan. Katunayan nga, mismong ang Diyos, inuutusan ng mga apostol, mag-translate. Basahin natin ang 14:28 ng unang Korinto.
Datapwat, kung walang tagapagpaliwanag, ay tumahimik siya sa iglesia. Oh, pagka walang tagapagpaliwanag, tumahimik ka. Pero kung may magpapaliwanag, anong dapat gawin? 27. Kung nagsasalita ang sino man ng wika, maging dalawa o huwag higit sa tatlo, at sunod-sunod, at ang isa'y magpaliwanag. English yan, kapatid na Daniel. If any man speak in an unknown tongue, let it be by two, or at the most by three, and that by course, and let one interpret. Oh, let one interpret. So interpretation of tongues is allowed by the Bible. Sa Greek ang ginagamit na salita, dermanio. Dermanio. That is to translate from a tongue to another tongue. The Greek word used is dermanio. To translate from one tongue to another. That's why in the Bible, translation of names is not prohibited. Like the translation that was made in the name of the Lord Jesus in prophecy. That was translated by Matthew in Matthew chapter 1 verse 22 and 23. Now all this was done, that it might be fulfilled which was spoken of the Lord by the prophet, saying, Behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted is God with us. Ayon. They shall call his name Emmanuel, which being interpreted. In English, it means God with us. Yon. So hindi mo masamang mag-translate, kapatid. Translate Abaddon, it will be Apollyon. Translate Apollyon, it will be Abaddon otherwise. Ano? Ganon din naman yung salitang Jesus, Yahshua, Jesu, magkakaibang nasyon, magkakaibang wika. Binigyan nga tayo sariling wika ng Diyos di ba? Pilipino ka, tapos mag-Yahshua ka. Yung mga leader mo dyan sa iglesia mo, kapatid, pagbasahin mo ng Grego, di marunong magbasa ng Grego. Ang alam nila, yung Yahshua lang. Patensya ka na, kapatid, ha? Yan mga ano yan kayabangan na lang yan Sasabihin, hindi katama yung Jesus. Yun nga ang translation Si Pablo, sumulat sa mga taga-Korinto. Ano ba yung Korinto? Hindi ba yung Korinto, sakop ng Greece? Alam nga naman, sumulat siya doon sa Hebreo. Maintindihan ba siya ron? Doon niya nga sa Korinto sinabi na pagka hindi maiintindihan ang sasabihin mo, para ka nagsasalita sa hangin. Sabi niya doon sa 14:9 ng unang Korinto. Kaya para wag siyang magsalita sa hangin, ang ginawa niya, nang sumulat siya sa mga taga-Korinto, ang ginamit niya, Grego. Pagka Grego, ang ilalagay niya, Jesus Christos. Yon. Sana naunawaan mo, kapatid na Rolando. Salamat po. Pero pwede pa ba ang isang tanong? Sige po, sige po. Ito po, kasi doon sa Hebrew, 5 letters lang ang kanilang tagapagligtas na babasahin ay Yod, He, Waw, Shen, Ayen. Yan ang kanilang tagapagligtas. At basahin sa English form, Yahshua. At sa transliteration naman, di ba, nakasabi doon, that transliteration bring one alphabet to another alphabet but the same phonetic sound. Ngayon, ang pentagramaton na 5 letters, wala na kasi doon Wala na ang totoo niyang pangalan dyan. Kasi transliteration ang gamitin natin, hindi translation. Kapag transliteration, hindi yan mausap ang kanyang pangalan. Hindi mausap. Kaya, bakit Jesus Christos ang ginawa ni Saint Jerome o Eusebius Hieronymus Sophronius na dapat ang kanyang ilagay, Yahshua, the same phonetic sound. Bring one alphabet to another alphabet, but the same phonetic sound. Isulat ito sa ibang alphabet, iba ang pagkasulat. Pero, kapatid na Rolando, ikinalulungkot ko, misinformed ka, naturuan ka ng mali, mali ang sinasabi mo. Hindi 5 letters ang Hebrew. At yung Hebrew name of God is not the name of the Savior in the New Testament. Magkaiba si Kristo kesa sa Ama. Magkaiba yon. Hindi 5 letters yan. Sabi mo nga, tetragrammaton Pag tetra, 4 lang yon. Alam mo ba yung kahulugan ng tetra, kapatid? Kaya ng tetra pack, 4 ang kanto. Walang 5 kanto ang tetra pack. Kaya nga, tetra pack, 4 ang kanto. Yung orange na naka-tetra pack, 4 ang kanto. Yung tetra, 4 letters yon. Ang nakalagay sa Hebrew original na salitang pangalan ng Diyos, Yod, He, Vav, He. If you are going to read it from the right to the left, baliktad sa atin tayo from left to right. Sa Hebrew, ang pagbasa nila, from right to left, yan ay Yod, He, Vav, He. Which transliterated in English is YHWH. Yung sinasabi mong the same phonetic sound.
Mali yun, kapatid. How can you have a phonetic sound of YHWH when there is no vowels? Kaya hanggang ngayon, walang nakakaalam nung pronunciation nung yod, he, vaw, he. Walang nakakaalam nun. Huwag kang magpanggap na alam mo yon. At ng tagapagturo mo, mapapahiya ka riyan. Ha? Do not pretend that you know how to pronounce it. Because you will be put into shame. Because you cannot pronounce consonants without vowel sounds. Kaya ang ginawa ng mga nag-translate ng Biblia, merong naglagay ng puro A. No? May naglagay puro A, Yawa. May naglagay E, A-E, Yahweh. Meron naman naglagay E-O-A. Kaya lumitaw yung pangalang Jehovah o Jehovah. Ayan. Yung YHWH, nilagyan nila ng A at saka E, lumitaw yung Yahweh. Yung YHWH, pinalitan nila yung Y into J, pinalitan nila yung W into B, nilagyan nila ng E-O-A, kaya lumabas yung salitang Jehovah. Lahat ng mga yan, imbento ng mga tao. The original manuscripts that is available, even from outside of the Bible, only mentions 4 letters, not 5. Miski yung tinatawag nating Moabite stone, inilagay dun yung pangalan ng Diyos ng mga Hebreo sa 4 na letra. Nandun sa 17th line nung Moabite stone, ang pangalan ng Diyos ng Israel. Ang nakalagay doon, Yod-He, Vav-He, YHWH. Basahin natin yung Moabite stone, Sis Luz. Opo, yan po yung Moabite stone. Nakikita natin sa screen. Naka-encircle po ng kulay pula yung 4 letters, yung tetragrammaton. 17 to 18 verses po yan. For I had devoted them to destruction for the god Ashtar Chemos. And from there I took the vessels of YHWH, and I presented them before the face of Chemos, and the king of Israel had built. Yang Moabite stone, isang commemorative stone yan na nagpapakita ng pagtatagumpay ng hari ng Moab, ng kalabanin niyang mga Israelita. Kinuha niya raw yung mga kasangkapan doon sa pagsamba ng mga Israelita sa kanilang Diyos. Yahweh ang sabi nung iba, no? Pero hindi Yahweh yun. YHWH yun. Tapos dinala niya. Ang ibig sabihin, even outside the Bible, there are documents that attests that the Lord or the God of the Hebrews, the name of their God is written in 4 Hebrew letters. YHWH. Which cannot be pronounced up to now. Kung meron ka sinasabing 5 letters, mali yun, kapatid. Mali yan. Siguro kailangan ka pang magsuri ng kaunti. Mali yan. At yung sinasabi mo kanina na transliteration is possible. Translate the letters into corresponding letters in other languages, pwede yun. Pero to pronounce it without vowel sounds, it is impossible. Kaya hindi mo nga pwedeng sabihin na kung paano pronunciation dyan eh. Mga saksi nga ni Jehovah, sumurrender eh. Ha? Sabi nila, hindi ka alam ang translation yan ngayon. Pero hindi yan ang pangalan ni Kristo. No, kapatid? Kasi yung pinag-uukulan ng salitang YHWH, yun yung ama ni Kristo. Hindi si Kristo yun. Magkaiba yung ama at saka yung anak eh, kapatid. Ikaw mix up ka. Parang pinapalitaw mo, yung ama, yun na rin yung anak. Mali yan. Maling-mali yan, paniniwala mo na yan. Iba yung anak sa ama. Basahin natin ang 1:26 ng Henesis. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis. Sabi ng Diyos, lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. May kausap siya. Alam mo kung sino kausap niya? Yung kanyang anak. Bago pa lumikha ng lahat ng bagay, magkasama na silang mag-ama. 17:5-24 ng Juan. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhatiang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroroon, sila naman ay dumuong kasama ko upang makita nila ang kaluwalhatian ko na ibinigay mo sa akin sapagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanglibutan. Bago pa nagtatag ng sanlibutan ng Diyos, magkasama na silang mag-ama. Kaya nga nung lalalang ng tao, lalangin natin ang tao, sabi nung ama. Ang kausap niya yung anak, wala na siya ibang makakausap, dalawa lang sila eh. Ipinanganak niya yung kanyang anak, kaya dalawa na sila ngayon. Pwede na silang magkausap. Meron na siyang kausap yung ama. By His power, He has begotten the Son. Sa 2:7 ng awit. Aking sasaysayin ang tungkol sa pasya. Sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito ay ipinanganak kita. Ikaw ay aking anak, thou art my son.
This day have I begotten thee. Ikaw ay aking anak. Sa araw na ito, ipinanganak kita. Kailan yun nangyari? Bago itatagal sa libutan. Basahin natin ang 34 ng Kawikaan. Sino ang sumampa sa langit at bumaba? Sino ang pumisa ng hangin sa kaniyang mga dakot? Sinong nagtali ng tubig sa kaniyang kasuutan? Sinong nagtatag ng lahat ng mga wakas ng lupa? Ano ang kaniyang pangalan? At ano ang pangalan ng kaniyang anak kung iyong nalalaman? Nagtatag ng lahat ng wakas ng lupa. Ano pangalan niya? Ano pangalan ng kanyang anak? Kasi doon pa sa eternity, wala pang ginagawang kahit ano, meron ng mag-ama. Kaya iba yung ama sa anak. Ay, ikaw, pinapalitaw mo sa iyong paniniwala, kapatid. Yung ama na ang pangalan ay YHWH, pinapalitaw nyo, yun din si Jesus. Isang punto ng pagkakamalian, kapatid na Rolando. Pero wala tayong oras ngayon na pag-usapan lahat yan eh. Pasensya ka na. Inanyayahan na lang kita, kapatid na Rolando, sa ating mass indoctrination. Makinig ka ng doktrina, no? Tapos i-compare mo sa iyong relihiyon ngayon para maintindihan mo yung mas buong-buong aral ni Kristo. At sana samahan ka ng Panginoon. Magandang gabi sa iyo, kapatid na Rolando.